Hello everyone! Good day! God be glory! God is mercy! Edrit! Kumusta? Sa oras na ito mga kapatid ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Bago naman dagdag ng karawan natin sa mga katawan sa mga naranasan natin, mga kapigatian sa sanlibutan. Mga kapatid, masayang lang po ang ating mga panahon dito sa libutan. Alam po natin na patuloy po ang biyaya ng Diyos hanggang sa mga araw na ito. Tayo po ay pinagkaluban ng Panginoon na pagkataon na tayo po ay mananaig dito sa libutan. Na usama ng Diyos, hindi po tayo talaga pinabayaan ng Panginoon kahit na po na nakaranas tayo ngayon na iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Subalit tagumpay, patuloy tayo mananaig dahil po ang Panginoon po ang nagbigay sa atin at tumutulong sa atin na lakas para mananaig tayo mga kapatid. Kaya huwag tayo magdalawang isip na lumapit sa Panginoon, pasalamatan tayo Panginoon dahil hindi po natin matumbasan ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal sa atin dahil tinutulungan po tayo ng Panginoon. Saman tayo paroroon ay kasama natin ang anghel ng Diyos. Tayo po ay ginagabayan at iniiwas tayo sa mga sakuna ng mga pangyayari sa libutan na minsan din nasahan na ito po ay kumalas ng buhay at talagang ito po ay napabigay ng kalungkutan ng tao. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon mga kapatid dahil na ito pinabayaan ng Diyos. Araw-gabi, Panginoon, i-promotive tayo po sa Psalms 121 verse 4 up to 8 na siya po ang saklolo natin, siya po ang tagabay natin, mag-ingat sa atin sa daan, saman tayo paroroon. Kaya wag natin hayaan na masayang lang po mga panahon na binigay po ng Diyos sa atin. Ating buhay ay panandalian lang po ayon po sa Psalms 119 and verse 19 na panandalian po, samantala lang po tayo naman sa libutan, hindi po tayo magtatagal. Maganda lang po natin ating pag-alis sa libutan na sana po magkarapat-dapat po tayo sa ating Panginoon para po tayo tulad ng parusa, harapan tayo sa hukuman ay malaya po tayo so magitan po ng dugo na ating Panginoon Kristo na nagpapatawad po natin mga kasalanan. So, kahit atong naranasan natin ngayon na mga kapigatian, pero ang Panginoon po ay nagpatatag po sa atin para patuloy po tayo na mananaig sa ating mga pagsubok na naranasan dahil ang Diyos po maasahan. At kung may mga pagsubok man natin sa atin hindi po tayo bigyan ng pagsubok na natin makaya at kung mabigat na naman yun talaga, siya harap ng paraan ng mga pagsubok na ating naranasan na mananaig pa rin tayo. Kaya lamang tayo mga batid sa salimutan na salimutan po ng hinagpis. Ang salimutan po talaga ay minsan po ay nabagabag dahil po sa pinandaan ng mga pagsubok. Pero sa atin ng mga Christian, tayo po ng mga anak ng Diyos ay mananaig po tayo dahil po sa ating pananampalataya. At yun po, sinabi po sa Christian chapter 5 and verse 4 up to 5 na mananaig tayo sa ating pananampalataya. Kaya tuloy lang tayo na manalig sa Panginoon. Palataya lang po tayo na ang natin kaya gawin, kaya po ng Diyos para po na huwag tayo naigid sa salimutan na ito. Ay mga kapatid, na pinakamalaga po sa bawat araw na ating mamuhay, sana po na huwag natin hayaan na ang ating panahon ngayon na nakapokus tayo palagi sa mga bagay na may katapusan. Dapat din sa salita ng Diyos ay palagaan po natin, bigyan natin ang pagkataon na salita ng Diyos din ay maparating sa atin. Ito po ay nagtuturo sa atin na nararapat po sa mga araw para po tayo hatulan mga kapatid ng Panginoon ng parusa, harapan din sa hukuman, mapalaya tayo ayon po sa kanyang biyaya mga kapatid na kanyang tinuruan tayo ng kanyang salita para po matuto tayo at matilin po tayo sa ating pananampalataya. Sana mga kapatid, nakatulong po ito ating mga video na ating ginagawa. Ito mga kapatid, ginawa po natin para po na kahit paano
marami tayong matutunan at maging mapanatag, no, ang ating kalooban at matatag tayo sa ating pananampalataya. Dahil ito po ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay na ating nakamtan. Ang mahalaga ng mga kapatid na ang salita ng Diyos itanim natin sa ating puso at isipan para po na tayo talaga ay patuloy na mananalig po sa Panginoon ayon po sa kanyang salita, na huwag mong bagabag ang inyong mga puso, manalig din sa Diyos, manalig din sa akin. Sa bayan ng Ama, maraming silid. Kung wala, hindi ko sabihin sa inyo na ako'y pupunta doon, maganda ng silid para sa inyo. Kung handa ko ng silid para sa inyo, ako'y babalik at kukuhin ko kayo kung saan ako, nandun din kayo. Ayan mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Nasa na po huwag tayo walang isip na manalig sa Panginoon. So palataya lang po tayo sa kanyang mga salita na ating pinapangaral para po mag-isa po tayo sa kanyang walatian. Maghiwalay man tayo sa lupa, kanya-kanyang reliyon naman natin, pero ang kaligtasan isa lang po mga kapatid na ating natanggap mula sa ating Panginoon Jesucristo. Walang Hudiyo, hindi man, babae na lagi, alipin malaya, pareha lang po pagkabit ng kaligtasan, sapagkat ang Diyos walang kinikilingan. Kaya po sa Romans chapter 2 in verse 12 verse 11. Ngayon kapatid, no? Sa Romans chapter 2:11 na walang kinikilingan po ang Diyos. Pareha lang po tayo sa araw ng pagganti, bigyan tayo ng gantimpala, lahat tayo tanggap ayon po sa ating gawa, mabuti kung masama, habang may tayo sa libutan ayon po sa 2 Corinthians chapter 5 and verse 10. Mga kapatid, ito po ginawa natin at salamat sa Panginoon palagi. Sana po hanggang sa mga panahon na tayo sa libutan, huwag tayo mahiwalay sa presensya ng Diyos, salita ng Diyos na nagtuturo sa atin, karapat na pamuhay, karapat dapat tayo sa araw ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya mga kapatid po, ito po ginawa natin para po na kahit paano tignan ng kalaman. Marami tayong inasahan nangarap sa buhay, hindi masamang mangarap, basta importante mangarap tayo, kasama natin ang Panginoon dahil wala tayong magawa kung wala ang Panginoon. Yan po sinabi niya mga kapatid sa John 15 verse 5, without me, you can do nothing. So wala tayong magawa kung wala ang Panginoon. Kaya dahil po na wala tayong magawa ng Panginoon, manatili po tayo mga kapatid ng palataya at manalig sa Panginoon. Yan po mga kapatid ang nagbigay sa ating malakas at tatahag na ating pananampalataya. Sana sa mga araw ng kapatid ay huwag tayo maiwalay. Hanapin natin ang salita ng Diyos dahil po na ito po ang ilawan ng ating mga paa at ang tanglaw na ating daan para po tayo matisod sa libutan na ito na tinatawag ni Apostol Pablo, madilim na sa libutan ito. Ayon po sa Ephesians chapter 6 in verse 12. Madilim po ito sa libutan mga kapatid, kaya ingat po tayo. Sana po tayo magdalawang isip mga kapatid na tayo talaga ay manalig sa Panginoon. Sa mga araw ay lahat sa Panginoon talaga matuto tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa dahil habang may buhay may pag-asa mga kapatid. Matuto tayo ng Panginoon na buhay pa, iligtas na po tayo. Kung natutulungan tayo sa labog, babangon tayo, sasalubong tayo sa Panginoon ayon sa kanyang salita sa John 5:28-29. Maniwala kayo, darating ang panahon at ngayon nga na ang mga patay ay makarinig aking tinig at ang mga matuwid ay babangon papunta sa buhay ng walang hanggang at ang masama ay babangon papunta sa parusahan ng walang hanggang. Ayan mga kapatid, ang salita ng Diyos para po sa atin. Sana po nakatulong po sa atin bawat isa. Sana po mga kapatid huwag tayo magkaroon ng pag-asa at ito mga kapatid ay ginawa po natin para po tayo maging matatag palagi sa ating pananampalataya, sapagkat ayaw ng Diyos talaga ipahamag tayo sa Panginoon na matuto tayo sa bawat araw na ating pamumuhay. Salita ng Diyos, ito po talaga ang napakalaga para po tayo manatiling matatag sa ating pananampalataya. Mga kapatid, ito po ginawa natin mga video na ito. Sana po ay huwag kayong magsawa, ay gawin lang po natin ang harapan po sa Panginoon. Salamat po. Tuling mo si Tumaka Apostolik Bible Super International, Subscribe, Grace Mercy, and Jesus Christ. Amen.